Ilang mambabatas na ang nagsimulang maglabas ng kanilang SALN, Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Ito ay sa gitna pa rin ng panawagan ng full transparency sa yaman na mga halal opisyal ng pamahalaan. Samantala, may nilinaw naman ng Senado kaugnay sa proseso ng paglalabas ng SALN. Ang detalye alamin sa sentro ng balita ni Daniel Manalastas. Kinlaro ng Senado ang proseso sa paghiling ng pagsasapubliko ng mga SALN o Statements of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga senador. Sabi ni Senate Secretary Renato Bantug Jr., lahat ng request para sa access ng SALN ng mga senador ay kinakailangan nakaangkla sa pulisiya. May kapangyarihan daw ang kanyang opisina ng pagsasapubliko ng SALN sa Senate website at paglalabas ng kopya nito sa oras na may mag-request. At para masunod ang privacy, ang mga personal na impormasyon katulad ng mga address ng bahay at ilang pribadong impormasyon ay kailangan redacted. Isinapubliko na ni Senadora Risa Hontiveros ang kanyang SALN, kung saan nakasaad na nasa higit 18.9 million pesos ang kanyang net worth. Si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson naman, bagamat hindi pa isinasapubliko ang kanyang SALN, pero nagbigay naman siya ng detalye ng nilalaman nito o breakdown. Ayon kay Lacson, as of June 30, 2022, noong siya ay umalis sa Senado, higit 58 million pesos ang net worth niya. At nang makabalik bilang senador nitong June 30, 2025, lumobo ang kanyang net worth sa mahigit 244 million pesos. Paliwanag ng senador noong 2022 na hindi na siya senador, may kasama siyang dalawang business partners kung saan nakapasok sila sa lehitimo at matagumpay na real estate o trading business. Ibinahagi rin ni Lacson ang income tax return na kanyang inihain noong 2022 at 2025. Sa Kamara naman, una na rin naglabas ng kani-kanilang SALN ng mga kongresista. Pinakabago riyan, si Kamanggawa Party List Representative Eli San Fernando na nasa higit 2.2 million pesos ang net worth. Ang Makabayan Block naman naglabas na rin ng kopya ng kanilang SALN noong nakaraang linggo kung saan naglalaro sa higit 280,000 pesos hanggang 10.9 million pesos ang kani-kanilang net worth. Kailangan nating i-welcome yung scrutiny ng public, no? Kung sinasabi natin na galit tayo sa korupsyon, kung sinasabi natin na a-action tayo laban sa korupsyon, ipakita natin yung credentials natin to do so, no? Pakita natin na willing tayo na maging proponents ng simple living. Para sa mas maayos sa sistema, pabor din si Congresswoman Ko sa naunang mungkahi na magkaroon na ng partikular na polisiya ang Kamara ukol sa pagsasapubliko ng mga SALN, gayon din ang iba pang institusyon. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.